Hindi nyo pwedeng hulihin, pero pwede naming patakasin. Mahirap po yata pagka ganun yung naging sistema natin. Because it will set a bad precedent right now na yung Senate pwede palang pagtaguan ng isang pugante. You have to remember, sinabi nila that Senator Bato was under their protective custody. So, you know yung isang dapat na sagutin ng Senado na you took it upon yourself noong May 11, nung kami po'y unang pumunta ron para i-effect yung arrest, na usapang lalaki po yun with the Senate President and with the other senators na they are saying he is under the protective custody of the Senate. So ano ibig sabihin po nun? If you took it upon yourself na protective custody mo, ibig sabihin nun na pagka hindi nyo siya pwedeng kuhain sa amin, kami nang bahala, pero pag kailangan niya ng managot sa batas at kailangan siyang ipresenta sa anumang ahensya o korte, we will make him available. At dyan po yung eksaktong sinabi nung ako'y nakikipag-usap sa kanila nung Lunes, na pagka meron na talaga, pag may order at talaga namang dapat na siyang isuko, hindi naman tatakas siya, hindi susuko. So, that is protective custody. I will make an example for our public to easily understand. Pumasok ka halimbawa ng isang department store, pinaiwan mo yung bag mo, sa anong ibig sabihin nun, ipinagtiwala mo sa kanya yung bag mo na yon, binigyan ka ng numero, sila yung may kustodiya ron. Pag nawala yan, may nangyari dyan sa gamit na yan, at kukunin mo na yon, at hindi mo mabalik, sino pa mananagot? Yung may hawak ng gamit na yon. Dahil you took it upon yourself that you will secure it. Baka yata ang pinagtataka nga rito, baka iba yung definition ng Senado rito sa protective custody. Hindi nyo pwedeng hulihin, pero pwede naming patakasin. Mahirap po yata pagka ganun yung naging sistema natin. Because it will set a bad precedent right now na yung Senate pwede palang pagtaguan ng isang pugante. So, sabihin, kung ikaw may bala kang maging professional criminal at maraming means ka to be a senator, magsisenador ka. Para pag-uulihin ka, nandun ka lang sa Senado. I think kailangan ma-realize natin yun because napapansin ko po, there is a breakdown of law and order right now. And ako ngayon, nandito ngayon sa NBI, kami ngayon sa NBI, that is what we want to promote. That we have law and order. We have to instill law and order and discipline to every Filipino right now.